In today's episode, pag-uusapan natin kung ano nga bang magandang balik sa'yo pag lagi kang nagpapatawad. Or may hangganan ba dapat ang pagpapatawad? Pag-usapan natin yan ngayon. Magpapatawad ako, pero hindi ko kakalimutan. And trust me, gagamitin kong gasolina yan. Alam mo, ako tuloy na-realize ko ngayon, no? Meron palang mga kasalanan na hindi ko pala kayang patawarin. Kahit yung akala mo na lahat kaya ko, oo, totoo pag sa akin. Pero na-realize... Minsan feeling ko nagsisinungaling ka kasi ang dami mo napatawad eh. Parang nag-aaway na nga tayo for the same reason na nagpapatawad ka. Oo, kasi pag lumipas na sa akin, okay na eh. Ako naman, di ba, alam nyo naman yan eh. Minsan nga, may comparison pag kami sa bahay, bawas yung mga parents namin matigas ang ulo. Sila, Oh my God. mas okay silang ako na mabunganga lang ako, salita lang ako ng salita, pero alam nilang pag na-out ko na to, tapos na to. Si Kuya kalmado, pero on point, takot sila. Kasi hindi yan wala yang ilalabas sa bibig niya na hindi niya meant well. Alam mo, ganun yung difference namin. Pero ngayon na-realize ko, at recently ko lang to naramdaman. Na kaya ko pala to. Meron akong hindi galit eh. Pero parang feeling ko, hindi ko mapapatawad yung ginagawa. Yung ginagawa kay mama. Right. Yes. If it's about mama, hindi ko alam. Siguro hindi lang ako bardagol. Hindi ako palingkera o whatever na makikipag-warprekan sa'yo. Pero hindi ko yan palalambasin. Hindi ko yan palalambasin. So, I think, dito na siguro yung, ito na siguro yung pumapasok na, papatawarin mo ba, makakalimutan mo, ganyan. Kasi parang itong moment na to, or whatever it is na, basta yung sa mga malalapit sa puso ko talaga, hindi ko kayang madraw yung line na patatawarin kita at kakalimutan ko. Or isa lang, patatawarin kita pero hindi ko makakalimutan, hindi sabay talaga. So may mga non-negotiables ka? Yun, ngayon ko lang siya na-realize. Neto nang tumatanda ako. Ako kasi dati, kuya, lagi akong naniniwala na, may nagawa sa akin. Nakikipag-bargain ako sa sarili ko eh. Minsan kahit harap-harapan mo na nga akong saksakin eh. Pag lumipas yung sakit na yun, kahit hindi pa lumilipas yung sakit, maiisip ko na, baka may nagawa rin ako, kaya mo ko sinaksak. Parang benefit of the doubt? O, tsaka bargain na parang, hindi naman niya yun magagawa. Lagi kasi akong naniniwala sa goodness ng tao. Na lately, nare-realize ko na, parang oo naman, lahat naman ng tao, mabubuting tao sila. Pero hanapin mo rin yung kabutihan na genuine ba sa'yo? O mabuti sila dahil din sa kabutihang binibigay mo sa kanila? Tama ka, no? Parang kasi, ang buhay, hindi yan parang anime, na merong black and white na may masama at mabuti. Parang, and I've always thought about this, about you, kapatid. I'm not sure if I told you this already. Parang, may unique strength and character in you na hindi ko parang mahinuha, hindi ko ma-describe. And having this conversation now, I felt like yung key component of your character strength is yung ability to forgive and identify your non-negotiables. Parang for me, yung forgiveness is only not, ang nadodraw ko ngayon, forgiveness is not just finding peace in yourself or trying to maintain relationships or as the case may be. Pero feeling ko forgiveness is parang an indicator of character strength. Yes. And I've seen you parang fight through life using that parang shield, that character. Parang ngayon ko lang nare-realize your ability to forgive. Ang dati ko dati sinasabi, you always forgive to a fault, pero you are forgiving because you are strong. Magkaiba 'yun eh. Now I'm realizing that parang sobrang daming ding bumardagol sa'yo talaga in life eh. Pero ang grabe yung ability mo to forgive. Kasi ang hirap din pag parang kahit ano yung nagawa sa'yo ng tao. Lalo kung may pinagsamahan kayo. Hahanapin mo yung forgiveness doon eh. May iba lagi nilang sinasabi, hayaan mo na, ganyan. Pero kasi, isipin mo kung may isang taong gumawa sa'yo. Dumating kayo sa pagkakataon na nakita mo siya sa kadiliman niya eh. So kung ano yung nagawa niya sa'yo, minsan hindi naman tungkol sa'yo yun eh. Tungkol yun sa kanya eh. Minsan ang taong in pain, nag-i-inflict din siya ng pain sa ibang tao eh. Paano mo siya mapapatawad? Kahit bigyan mo siya ng kapatawaran, ibalato mo na yun sa kanya eh. Kasi siya nga hindi niya kayang mabigay yung pagpapatawad niya sa sarili niya. Now I'm hearing you, parang
what you're saying right now is larger than you eh. Parang, when you forgive, you stop the vicious cycle of hate, the vicious cycle of pain. Parang when you try to understand the other side, no matter how painful it is, you stop the cycle of pain eh. You meet somewhere in the circle and say, okay, nauunawaan ko siya. If I keep on hating, ano yung result ng hate na yon? Because I'm not forgiving. Do I keep on hating that person? Or do I inflict the same pain towards people na malapit sa kanya? And then, redo the cycle. Parang, the world is too bad as it is now. And there's so much hate in the world. Dadagdag ka pa because you're not trying to forgive. At least trying, for that matter. Tsaka lason kasi. Lason. Lason naiisip ko, ako nga matagal na yung 3 araw. Pero ang hirap. Pero yung 3 araw na yung kuya, para kang, ganun yung feeling. Oo. Na ang hirap-hirap. Pero alam mo, eto lately ko lang to na-realize. Siguro, tumatanda na ako. Baka 69 years old, 1,000 years na ako. Wow. Alam mo kung ano yung forgiveness na hirap akong ibigay at ihingi? Yung forgiveness sa sarili ko. Lately, nararamdaman ko yun eh. Sabi ko pa nga, minsan naiiyak pa ako. Pag naiisip ko kung ano yung sobrang binigay ko sa ibang tao. Tapos parang feeling ko na, grabe, ginawa ko to sa akin. Bakit ko to hinayaan sa akin? Naawa ko sa akin, ako lang yun, self-conversation ko lang yun. Kasi, lalo ngayon, syempre pag tumatanda ka, lumiliit yung circles mo, na lulukbak mo yung mga nangyari sa'yo. At saka lalo yung totoo talaga to na dumarating pala talaga yung when it rain, it pours. Positively man o negatively. Mas nakikita mo yung mga wala sa'yo nung walang-wala ka. Alam mo yung ganun? Kasi nung nawala lahat, doon mo may isip na nung meron ako, kahit nga nung wala ako binigay ko lahat, even forgiveness. Pero nung ako, nagkamali lang ako ng 1 beses, may hindi ka lang nagustuhan sa akin. Iniwan mo ako ng ganun-ganun lang na ako, na ang tingin ng iba, nagbibilang ka, nagkukumpara ka, no. Ang lungkot lang. Tapos yung lungkot ko na yon, para na kami nag-uusap ng self ko na, sabi sa'yo, alam mo yung ganun. Pero, na-realize ko kasi talaga, kuya, hindi mo mahanap lagi ang sarili mo sa ibang tao. So, of course not. Oo, kung may willing kang ibigay, pagpapatawad man yan, pagmamahal, tulong, ibigay mo, and so be it. And don't even try to find yourself in others You are you. God created you because of you. Tama. Pero I have a question. You made an interesting point about maturity, no? Sabi mo kanina, as time goes by, you get to know people more. Your circles become smaller. You get to know you get to know people you get to know people that are against you or with you. But having said that, as you mature ba, should you forgive less? Or do you change your values when it comes to forgiveness? Or even if you mature in life, dapat hindi nagbabago yung mindset mo when it comes to forgiveness? Ako, when it comes to forgiveness, hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Papatawarin kita at papatawarin kita. Alam mo kung anong babaguhin mo, kung paano mo i-handle. It's either you walk away or you live with it. Okay. Pero yung pagpapatawad, yes. Pagpatawad ka pa ulit-ulit, huwag ka mauubos, pero madala ka. Madala ka. So you change for yourself. Oo, dati kasi para akong bata Alam, isipin mo yung idea na, ayan yung grupo ng mga bata. Naglalaro silang batuang bola, ayaw kang isali. Ang ginagawa mo, pag tumalsik yung bola, ikaw pa kumukuha, ihatid mo sa kanila, so maghihintay ka sa kanilang isali. Aasa ka na pasasalihin ka. Yes. Oo, kasi kahit ganun yung pinapakita nila sa'yo, masaya ka ng masaya sila, in your own little way, gusto mong makaambag sa happiness nila, kukunin mo yung bola, isali mo, o yan, sige yan. O bakit hindi ka na lang gumawa ng sarili mong game? Hindi, naniniwala ako, nakakaganon mo, bigay mo yung bola. Yeah. May isang bata dyan lalapit sa'yo. Ako din, magtagabigay na lang ako ng bola. Ako din. Alam mo kung bakit? Kindness begets kindness. So, you emulate the value. Okay. So, kung ako, bigay mo yung tama. Kasi, hindi mo rin naman alam kung sila ba may pagpapatawad na nakukuha At least, ibigay mo na lang yun sa kanila. Ang ganda na example mo, no? Kasi, let's say, batuang bola yan, no? Siguro 100 times kung lumayo yung bola, pinulot mo ng pinulot, then nag-decide ka, this is enough. I have friends doon sa kabilang street. Mag-Chinese garter. Mag-Chinese garter tayo, mag-Jackstone tayo. Tapos yung may exhibition, no? Yung sa 100 times na pumupulot ka ng bola, I have no reason to believe na naging reliant yung mga tao sa'yo. One way or another, hahanapin nila yung value nila. Sabi, ay, wala nang pumupulot ng bola.
Oo. Baka this time pwede natin siya pasalihin kasi kalaro na natin siya, pupulot pa siya ng bola. 'Di ba? Pero pag nawala siya, Wala na lahat. Wala na lahat. So mag-isa kayo, magpulot lang kayo ng bola diyan, 'di ba? Pero at the same time as well, when you forgive maturely, you try to understand your value too eh. Hindi ka lang tigapulot ng bola. I can create my own game, create my rules, win in the same rules. Oo. 'Di ba? At least, sinubukan mo. Sinubukan mo. Oh, at alam mo na, okay. So, ikaw yung uuwi na wala kang regret. Hindi naman ikaw yung nandamot eh. Hindi naman ikaw yung hindi nansali. Ikaw nga yung willing makipaglaro sa kanila. Piliin mo lagi yung path na magaan sa puso. Correct. For me, Kasi, at the end of the day, hindi mo talaga pwedeng hawakan yung mga bagay na hindi mo kayang i-control eh. Yung sarili mo kasi kaya mo eh. Ang ganda ng usapan kasi at the end of the day, we've gone to a conversation from forgiveness as a way to find peace, forgiveness as strength of character, to forgiveness as finding your self-value. Yun, ang ganda niyan. Ang ganda ng steps ng conversation. Oo, ang ganda niyan. Kasi, ganun talaga yung path. Mabigat lang minsan kasi pag may kasalanan pinag-uusapan, ang samang tao, yun agad eh. Pero hanapin mo yung light from it kasi sabi nga, di ba, tayo naman ang dami nating kasalanan. Makasalanan nga tayo eh. Pero pansinin mo, binibless tayo. Imagine mo yung persona, no? Person A who forgave and found peace, strength, and self-worth. Ooh. That's a winning that's a person that's winning in life. Oo, tama. And I see you at some point winning and winning again. Oo nga. Malungkot lang minsan Malungkot ang journey in winning. Oo, pero ang gaang sa puso niyan pagdating ng panahon. Imaginein mo to I-create mo tong pelikula na to sa isip mo. Isang araw haharap tayong lahat sa Diyos. Sino yung maraming ikikwento nang hindi mahihiya? Okay. Ikaw yung mag-step forward, confident ka. Ikaw yung wala namang nagawa eh. Oh, walang pag-iimbot. Oo. Pag kayo nandun na kayo, yun na yung last chance nyo eh. Ikaw yung may galit na, hindi ko to napatawad eh. Ang bigat, ba't ko to ginan? Parang alam mo yung sinasabi, tinuturo sa atin to ng bata eh. Babalik ka talaga lagi sa pagkabata Christian mo. living ba to? Hindi naman, mama living. Diba? Di baling ikaw na yung gawan ng sakta. Di baling ikaw na yung gawan ng masama, wag lang ikaw manguna. Naalala mo yan, lagi sinasabi yan sa atin. Alam mo, naalala ko tuloy yung minsan na paaway ako ng high school. Hindi ko na lang sabihin kung sino nakaaway ko kasi we used to be friends. I like to think we are still Used friends. to be friends since... Yeah. Kumanta lang ako. Tuloy mo. Hindi sabi bumulong ka. Naalala ko yung napaaway ako. 2 beses ako napaaway. Yung isa, yung sobrang, I was raging. I was angry kasi binubuli ako. Muntik ko siyang masaktan. Hindi, as in, yung ginawa ko sa person na yon, that could have almost costed his life ba, so to speak. Parang, kung sa ginawa ko na yung binitawan ko siya, wasak likod niya, all of those things. Tapos, napaaway pa ako the second time. Pero bago nangyari yung actual pag-aaway namin ng second time, naalala ko yung sabi ni mama kung mapapaaway ka na lang din, i-justify mo yung laban, magpaano ka? Mauna muna sila. Kaysa naman yung ikaw yung masaktan, tapos ikaw pa masisisi. At least may laban ka, self-defense. O, di ba? Si mama kung ano nung tinuturo sa'yo, ba't sa akin, basta hindi ikaw mauna. And to be honest, yung mga magulang natin, may mga odd values sila na tinuturo sa atin. Ang hirap maintindihan ng bata pa tayo eh. Oo. For example, kamote. Oo. Kasi papa, kung tawagin ako ng kamote bakit kamote? Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang ngayon, bakit kamote yung analogy eh. Pero nauunawaan ko na kamote ka, wala kang diskarte. Kasi ang kamote kusang tumutubo lang. Kung saan tumutubo. Diba? Parang coach ko nung high school, ganyan din kamote ang tawag eh. Pero yung kamoteng tinatawag niya, nakapagpaaral ng college. Oo, kasi kasava. Kasi naging kasava na ako with toppings na brown sugar. Tapos naging maraming cheese, ala Don Benitos. Baka naman. Hindi, di ba? Kaya alam mo, every time na nakakaramdam ako ng forgiveness sa puso ko, ang sarap-sarap ng higa ko sa kama ko. Yun. Grabe. Dahil lagi akong nagpapatawad, binibigyan ako ni Lord ng magandang sleep at magandang bed. Siyempre, sailing bed lang tayo dyan. Alam mo, imagine mo yung nagpatawad ka na, niyakap ka pa.
Nakatulog ka pa ng maayos. Ng high quality mattress Yes. na may track record of parang durability, craftsmanship, and world-class quality. Oo, at proud Pinoy pa gumawa nun. Jesus Oy, Maria. sus. Alam mo, kagandahan ng kama ko. Wala pa kasi unboxing, abangan nyo yun. Baliktaran yun, kuya. Paano baliktaran? Pag ayaw mo na sa ibabaw, ibaliktad mo lang siya, pwede pa. Uy, grabe O, so naman kung may yun. gusto kang kalimutan muna for a while, baliktad mo Ano lang. to? Parang yung tape ni Mama, yung side A, side B multiplex? Oo. Hindi yun, baliktaran yun. Oo, kaya sobrang soft. Sino ba namang hindi magpapatawad? Oy, kung gano'ng kagandang higaan mo. At saka okay lang humiga with the elephant in the room na kayang kargahin ng Yung kama. kama mo. Di okay na okay, di ba? Diba? Oh, kaya naman, kung gusto nyo ring maging masarap ang mga pagpapatawad nyo, despite ng mga nagawa sa inyo, guys, i-visit nyo na po ang www.salem.ph para makita nyo yung kamang sinasabi kong pwedeng baliktaran. Oo. Oh, sobrang sarap kasi talaga nung kamang yon. And pwede nyo rin po silang i-visit sa Facebook page nila, www.facebook.com/salem_ph, Instagram, www.instagram.com/salem_ph, at saka TikTok. Saka maganda yung kama na yung poprotektahan ka from always forgiving. Kasi sometimes when you forgive because you mean it well. Yes. Pero kung meron kang bed na may give, Sarap. ang saya. Oo, alam nyo na. Kung ba't ako nagpapatawad kasi blessed naman ako. Oo. Count mo na lang blessings mo, di ba? Oo. Kaya dahil dyan, ako ang masasabi ko lang, Kailan kaya ka makabili ng kama? ano, Na pag ganun? nagpatawad ka na. Ha? Kaya pala, no? Kaya pala... Yung nire-reward talaga pag nagpapatawad. Oo, okay. Kaya magpatawad ka, ubusin mo lahat na nakagawa sa'yo, magkakaroon ka ng Salem badge. Grabe, no? Yun yung cost nung pagbili ng kama. Mag-forgive ka lang. Mag-forgive ka lang. Magkakapondo ka. And you will be forgiven ng bed. Yeah. Forgiven ng bed. But, ayun nga, siguro ako ang last thoughts ko about forgiveness, siguro kuya, isang factor kung bakit madali ako magpatawad. Naniniwala kasi ako na alam ng Diyos kung paano ka bibigyan ng hustisya. Gawin mo yung gawin mo yung part mo. Divine justice? Oo, divine justice, tsaka justice itself. Kasi sabi nga, di ba, God is always watching. So, gawin mo lang yung part mo. Kasi yun yung tama eh. Patawarin mo siya. Kasi yun yung mabuti. Kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kagaan-gaan ng puso mo. Alam naman ni Lord kung paano niya susuklian yun eh. Yung nagawa sa'yo o kung paano. Hindi gusto ni Lord na masaktan ka dahil nanakit ka. Hindi ganun. Pero minsan kung ano man yung epekto kung ano man yung mangyari sa epekto din naman yun ng ginawa mo, decisions mo sa life mo. Basta ikaw, gawin mo lang yung part mo, forgive. Kasi, again, alam ni Lord kung paano ka bibigyan ng hustisya. Ako naman, parang, I will use a phrase na narinig ko sa one of my favorite content creators in the Philippine social media space. Abogado siya. At lagi niya sinasabi to sa dulo ng content niya, parang, ang taong lagi nakakatulong ng mahimbing, siya laging panalo. Aww. And under normal circumstances, when you find peace, strength, and self-worth, ang sarap matulog. And when you find all of those three combined, it's worth forgiving. So always find it in you to try to understand, to try to find a way where you can forgive. Pero at the same time, you can also always find peace, strength, and self-worth when you draw the line between your negotiables and non-negotiables. You don't have to always forgive. Ibigay mo yun sa sarili mo. You can find all of those three that we mentioned a while ago. Not necessarily because you're forgiving, but you're forgiving yourself too. Yes. And dahil nabanggit mo yourself, last, patawarin mo yung sarili mo sa mga pagkakataon na hindi mo nabigay kung ano yung deserve niya. Just because binigay mo ng all out. Wala kang pagsisisihan pagkabutihan ng pinili mo. Oh, always. Mahirap yung output, mahirap makita yung output of goodness eh. Hindi siya ceiling umaanghang agad. Pero it pays off. One way or another, you'll start to see the small wins. It accumulates to a better future. Yes. Tsaka forgiveness starts within yourself. Basta patawarin mo kasi, yun nga sabi ko eh, yung mga pain na ini-inflict ng ibang tao sa'yo, o kahit ikaw mismo, galing yan sa pain mo na hindi mo hinil. So forgive you. And you'll be fine, di ba? You'll be fine. Use that as a catapult. Yun. Hirap na, no? Kaya naman, patawarin nyo na rin po kami dahil sobrang daldal namin. Oo, nawa nagustuhan nyo po yung usapan natin about forgiveness. Sana may napulot kayo sa amin.
And marami pa po tayong magiging gantong usapan. For now, i-share nyo po muna ito sa mga kaibigan nyo. Baka kailangan tong marinig. Oo, sabi nyo, uy, may mga magkapatid na cute. Na may masarap na higaan. Hindi, i-detach ko yung sarili ko sa cute. I'm unique. Oh my God, ako sa cute lang ako. Kasi sabi ni Mama, be humble. Humble? Be humble, sabi ni Mama. So, ayun, abangan nyo pa po yung mga susunod na topics namin. Guys, yung mga ibang videos pa namin ng previous episodes, naka-upload din po siya sa YouTube channel ko, Almira Shield, and sa Facebook page ko, Almira Shield. Pero i-follow nyo po kami and makinig po kayo sa amin. I-save nyo na rin po sa mga library nyo. Hanapin nyo po sa Spotify. In the right corner. Tapos, save nyo rin, i-follow nyo na sa YouTube. Ako sa Instagram, Kuya Dwayne. Nagpalit na ako ng handle. Yeah. Comment. Sobrang masaya kami na nakikita namin yung comments. Paano kami nakakatulong. You can also provide feedback. Gusto nyo kwento nyo yung story nyo. Forgiveness, baka may matutunan din kami. Whatever you see there, the world will see it. Masarap pag-usapan yan. Pwede natin pag-usapan ulit yan at some point. Yon. Kaya naman, para marami tayong pag-usapan, sa ngayon, hanggang dito naman po muna. And abangan nyo po ang ating susunod na topics. So, paano? Bye, guys! Ciao!